Ika-5 ng Enero 2026. Isang Red Bull wingsuit pilot ang nakatayo malapit sa tuktok ng Table Mountain, Cape Town. Nakasuwit na at ibinaba ang goggles. Mas kilala niya ang sport na ito kaysa sa halos sinumang nabubuhay. Isa lang itong karaniwang talon para sa kanya. Tumalon na siya. Pagkalipas ng 33 araw sa French Alps, ang 2 beses na world champion ay nakatanaw sa Mount Blanc mula sa helicopter sa 16,000 talampakan. Karaniwang araw lang ito ng ensayo. Handa na, handa, simulan na. Tumalon siya. Pareho silang nasa sukdulan ng kanilang mga karera. Ginawa na nila ito daan-daang beses noon. Ang susunod na mangyayari ay taliwas sa lahat ng lohika. Halos hindi ka panipaniwala ang mga unang nasawi sa wingsuit noong 2026. Mula sa isang planadong iligal na talon sa pinakamapanganib na bundok ng South Africa hanggang sa parachute system na sumuway sa pisika sa ibabaw ng Mont Blanc. Ito ang kanilang mga huling paglipad. Maligayang pagdating sa sukdulan. Noong Enero 5, 2026, nag-hiking si Catherine Smith kasama ang kanyang 9 na taong anak sa Platklip Gorge, South Africa. May narinig siyang tunog mula sa itaas, sa dalisdis, na parang makina ng eroplano o iba pa. Palakas ng palakas at nakakakilabot ang ingay sa paligid niya. May iba pang mga nagha-hiking na nakakalat sa parehong daan at litong-lito rin. Naramdaman niyang nag-iba ang hangin sa kanyang ulunan, parang may malaking bagay na dumaan malapit sa bungo niya. Biglang may malakas na tunog, narinig niya ang napakalakas at nakakatakot na pagbagsak, tapos katahimikan. 5 talampakan mula sa kanila, isa sa mga wingsuit pilot sa mundo na may pinakamaraming parangal ang bumangga sa lupa sa 120 milya bawat oras. Ang pangalan niya ay Brendan Weinstein. Siya, 32 taong gulang, ay hindi mo aakalain na susubok ng ganitong lundag. Si Brendan ang presidente ng Base Access, isang non-profit na itinatag para sa paniniwala na nararapat na umiral ang base jumping sa mundo. Sinanay ng organisasyon ang mga jumper sa tamang asal at ipinaglaban ang kanilang karapatang gumamit ng legal na lugar sa pagtalon. Ilang taon siyang naglakbay, nagsalita, nagtaguyod at lumaban sa maling imahe ng mga base jumper bilang mga pabaya at adik sa adrenaline na walang pakialam sa mga kahihinatnan. Ang buong pampublikong buhay niya ay nakabatay sa argumento na ligtas ang base jumping kung responsabel at maingat itong ginagawa. Dahil sa mahigit 1 dekadang record niya sa paglipad, imposibleng balewalain ang argumentong yon. Si Brendan ay nakatapos ng mahigit 1,600 na wingsuit flights, higit 800 na base jumps at mahigit 1,000 parachute jumps sa buong karera niya. Dahil sa technical at kahangahangang paglipad niya, itinampok siya ng Red Bull, GoPro, Weather Channel at MSN sa buong mundo. Ang ganung pagkilala ay naglalagay sa'yo sa iilang tao lang sa buong mundo. May mapagmahal siyang kapareha na lubos na sumusuporta sa karera niya sa paglipad. Nagkaroon pa nga sila ng anak na lalaki. Siya mismo ang uri ng taong mas kailangan pa ng sport. May sapat siyang husay para seryosohin, sapat na pagiging responsable para pagkatiwalaan at sapat na pagkakakilala para magkaroon ng bigat. Kaya naman napakahirap ipaliwanag ang nangyari noong Enero 5, 2026. Noong araw na yon, si Brendan ay nasa lugar na di aakalain ng nakakakilala sa kanya na pupuntahan niya. Sumakay siya ng cable car paakyat sa tuktok ng Table Mountain, Cape Town, Timog Africa. Sa cable car, maigpit niyang hawak ang duffel bag sa kahina-hinalang paraan. Kalmasilla pero alerto. Kung alam ng operator ang dala niya, tsak pinahinto nila agad ang cable car at pinaalis siya. Ang Table Mountain National Park ay isa sa pinakakilalang likas na palatandaan sa mundo. Sa taas na 3,558 talampakan, nakatindig ito sa itaas ng lungsod ng Cape Town at ang patag nitong hugis ay napakakaiba kaya't makikita ito sa watawat ng lungsod ng Cape Town. Araw-araw, libu-libong turista ang sumasakay ng cable car patuktok. Libu-libo pa rin ang umaakyat sa mga trail dito. Pamilya, grupo ng paaralan, internasyonal na turista. Matao ang bangin tuwing umaga. Ang base jumping sa loob ng parke ay lubos, tahasan at direktang ipinagbabawal. May mga karatula, bantay at malinaw na patakarang mahigpit na nagbabawal nito. Alam ito ng lokal na komunidad. Ipinatupad ito ng mga autoridad ng parke. Pero hindi yun naging hadlang kay Brendan. Ang duffel bag na maingat niyang bit-bit ay naglalaman ng maingat niyang itinagong gamit para sa base jumping.
Nakarating siya sa tuktok, bumaba at naglakad ng 15 minuto mula cable car station papunta sa taas ng Flatclip Gorge. May ibang turista na roon. Tahimik niya lang pinanood habang inihanda niya ang gamit niya. Walang pumigil sa kanya. Wala namang makakapigil sa kanya. Alas 9 ng umaga, tumalon si Brendan mula sa gilid ng Table Mountain. Sa ilang segundo, parang walang hirap siyang dumadaos-dos sa hangin, minamasdan ng bangin sa ibaba sa liwanag ng umaga. Isa na naman itong talon, isa na namang bundok. Lahat ay perpekto. At pagkatapos, nangyari na ito. Kita mo, ang wingsuit base jumping ay hindi katulad ng ibang extreme sport sa mundo. Oo, parang madali lang ipaliwanag. Sa totoo lang, mga atleta lang ang nagsusuot ng espesyal na suit na may tela sa pagitan ng braso at binti. Parang buhay na eroplano ang katawan nila, kaya nilang dumula sa hangin at maglakbay ng malayo bago magbukas ng parachute para lumapag. At kapag ng tagumpay, isa talaga ito sa pinakakamangha-manghang karanasan na pwedeng maranasan ng isang tao. Sabi ng mga lumilipad, ito ang pinakamalapit na nararating ng tao sa paglipad ng walang tulong. Ngunit ang parehong katangian na nagpapasaya rito ang dahilan din ng panganib nito. Sa karaniwang skydiving, tumatalon ka mula sa eroplano sa 10,000 talampakan at may 60 segundong free fall para ayusin ang sarili kung may mali. May reserbang parachute ka para sa aberya. At may sapat kang luwag sa impapawid para may ayos ang sarili mo. Sa wingsuit base jumping, kapag tumalon ka mula sa hindi gumagalaw na bagay, kalaban mo ang oras. Maaring 4 o 5 segundo lang ang meron ka bago bumagsak sa lupa. Walang safety net at hindi ka lang basta nahuhulog sa hangin. Lumilipad ka sa isang tiyak na lugar ng mabilis na napapalibutan ng mga bato. Ibig sabihin, bago ka pa man lumapit sa gilid ng bangin para tumalon, kailangan mong kilalanin ang partikular na bundok na yon, ang partikular na dalisdis, kung paano gumagalaw ang hangin habang dumadaloy ito sa partikular na batuhang yon sa partikular na oras ng umaga. Ang eksaktong rutang liliparin, ang eksaktong sandali kung kailan ka magsisimulang umangat. Bawa ka magkamali kahit konting detalye. Walang second chance. Habang lumilipad si Brenton sa unang ilang segundo, parang pamilyar ang lahat. Pagkatapos, may tumulak sa kanya. Hindi ito hangin o pag-alon ng hangin, kundi puwersang di pa niya naramdaman sa anumang bundok na tinalunan niya dati. Pinipilit ang puwersa ang katawan niya na bumaba ng mas mababa kaysa sa dapat, mas mababa kaysa sa plano niya, mas mababa kaysa sa may puwang pa para sa kanya. Nawawalan siya ng taas. Hindi siya pwedeng mawalan pa ng taas. Ang mga batong dapat malayo sa ilalim niya ay mabilis na lumalapit. Kita mo, ang patag na tuktok ng Table Mountain ay may bagay na kilala ng mga pilotong tumalon dito noon. Kapag tumama ang hangin sa malaking patag na ibabaw at gumulong sa gilid, hindi ito basta bumabagsak. Umiikot ito. Umiikot ito pabalik sa sarili nito. Tinutulak nito ang katawan ng tumatalon sa di inaasahang direksyon. Alam ito ng mga lokal na base jumper na minsan nang lumipad dito. Alam nila kung paano ito itama. Hindi alam ni Brendan. At sa bilis na 120 milya bawat oras at mabilis na papalapit ang mga bato, wala nang oras para magwasto. Narinig muna siya ng mga nag-hiking sa Flatclip Gorge bago nila siya nakita. Narinig nila ang lumalakas na tunog mula sa itaas, parang makina ng eroplanong maglalanding. At pagkatapos, boom! Si Brendan Weinstein ay bumagsak sa lupa sa bilis na 120 milya bawat oras. Tulad ng inaasahan mo, ang epekto ng lumilipad na katawan ng tao na bumangga sa matigas na lupa ng bundok sa bilis ng kotse sa karera ay hindi maganda. Si Brendan ay bumagsak mismo sa gitna ng daanan. Napakadiin ng pagkakabangga niya sa mga bato kaya't nagkalat ang kanyang dugo sa mga naglalakad na nakatayo sa paligid. May isang hiker na kinailangang tumakbong umiwas sa daraanan niya para hindi siya mabangga. Ang isa pa ay nanatiling nakatayo tulalang-tulala sa kanyang swerteng hindi siya tinamaan. Sandaling huminto siya kanina para makasabay sa mga kaibigan. Kung bagya lang siyang mas mabilis at nauna ng mga 10 segundo, tiyak mababangga siya ni Brendan ng buong bilis. Ganon yon, kalapit. Agad na naalerto at naipadala ang search and rescue team sa insidente sa Flatclip Gorge. Umakyat ang ground team sa matarik na daan habang lumilipad ang helicopter ng Air Mercy Service sa itaas. Madali nilang nakita si Brendan. Walang ibinigay na emergency resuscitation. Malinaw na hindi ito kinakailangan. Maingat at may malasakit na isinagawa ang pagkuha sa katawan.
Pagsapit ng 11, 30 ng ang kanyang katawan ay inilulan sa helicopter mula sa bundok at ibinigay sa South African Police Service sa kalapit na landing zone. Ang buong operasyon mula pagtalon niya hanggang paggalis ng katawan sa bundok tumagal ng wala pang 3 oras. Sobrang lala ng mga sugat sa kanyang muka kaya kinailangan ng DNA identification para makumpirma na siya si Brendan. Ipinaalam ito sa kanyang pamilya at sa isang iglap na wala na ang kampeon ng esport. Nahihirapan akong tanggapin ang kwentong ito dahil hindi naman imposible ang lundag na pinili ni Brendan. Ang exit point sa itaas ng Platclip Gorge ay matagumpay nang nagamit ng maraming beses noon. Kinumpirma ni Jeff Alef, dating South African skydiver na lubos na pamilyar sa lokal na komunidad ng base jumping sa isang panayam ilang araw matapos ang aksidente na may kasaysayan ang lugar. Sinabi rin ni Jeff na nakakabahala dahil hindi nakipag-ugnayan si Brendan sa mga lokal na base jumper ng Cape Town bago tumalon. Sila ang may alam tungkol sa particular na exit point na ito, sa particular na slope na ito, at sa mga particular na aerodynamic na condition na ito. Sadyang hindi humingi ng tulong si Brendan. Diretso lang siyang pumunta sa launch site. Paano nagawa ng lalaking may 1,600 na lipad gamit ang wingsuit na kabisado ang sport na hindi tumawag bago tumalon mula sa gilid na yon? Para sa iba, mukhang kayabangan ito. Pero hindi nito lubos na ipapakita ang tunay na nangyayari sa isip ni Brendan Weinstein. Alam ni Brendan na sinusubok ng talon na ito ang batas. Siguro kaya hindi siya tumawag. Kapag tumawag ka, may saksi ka na at pinapahirap ng mga saksi ang sitwasyon. Maaring ang desisyon niyang magtago ang dahilan kung bakit hindi niya nalaman ang tanging bagay na makapagliligtas sana sa kanya. Maiisip mo ang lagay ng isip niya habang tumatalon, alam niyang lumalabag siya sa batas. Siguro may takot o kaba siya bago tumalon. Hindi ko maiwasang magtanong, kung lumapit si Brendan sa mga lokal na jumper, baka buhay pa siya ngayon. Maaring napigilan o nabalaan siya. Hindi ko alam. Paano kung perpekto ang paghahanda pero pumalpak pa rin? Ang sumunod na karanasan ng isa pang piloto ay maaring magbigay ng bagong tiyora tungkol kay Brendan. Ikapito ng Pebrero, 2026 Mont Blanc sa French Alps. Kung tumingin ka sa langit sa itaas ng Chamonix Valley nung umagang yon, mapapatigil ka sa sindak sa nangyayari ron. Makikita mo ang isang lalaking naka-wingsuit na umiikot ng wala sa kontrol at lumilipad ng sobrang bilis. Sobrang bilis. Ang piloto ay si Pierre Wolnik. Siya, 37, ay 2 beses na naging world champion sa free fly. Ayon sa lahat ng nakapanood sa kanya, isa siya sa pinakamagagaling na wingsuit pilot mula Pransya. Hindi ako nag-e-eksaherate. Ang free fly skydiving ang pinakamahirap sa technical na aspeto na disiplina sa kompetitibong skydiving. Isipin mong nahuhulog ka mula sa langit sa 100 at 50 milya kada oras, hindi lang pababa, kundi sa lahat ng direksyon, pasulong, paatras, pahalang, pati baliktad, kasama ang ibang atleta na nahuhulog din sa tabi mo. At kayong lahat ay gumagalaw sa parehong nakakakilabot na bilis habang sinusubukan ninyong panatiling buo ang eksaktong formasyon. Ang katawan mo lang ang tanging gamit mo. Walang joystick, walang manibela, walang makina. Braso, bintikor at kakayahan mong basahin at gumawa agad ng mga pagwawasto bago pa dumating ang susunod na kalahating segundo. Parang nag-aayos ka ng group photo habang nahuhulog kayo mula sa gusali. Walang lugar para magkamali. Nanalo si Pierre sa Free Fly World Championship 2022, ang pinakamataas na titulo sa esport. At kung may nag-isip na sinuwerte lang siya, nanalo ulit si Pierre noong 2024. Kapag hindi siya sumasali sa kompetisyon, si Pierre ay videographer ng National Parachuting Federation ng Pransya at wind tunnel coach na nagtuturo ng body mechanics ng freefall sa mga seryosong atleta sa mga kontroladong kapaligiran. Kasama siya sa French team na naghahanda para sa 2026 FAI World Championships. Sa madaling salita, isa siyang lalaki na nasa rurok ng kanyang karera at marami pang hinaharap. Ang isang talon na gaya ng ginawa niya nung umagang yun ng Pebrero ay dapat sana'y wala lang. At sa unang ilang segundo, ganun nga yun, wala lang. Napuno ng hangin ang kanyang wingsuit, umangkop ang katawan niya sa free fall at bumungad sa kanya ang Alps tulad ng dati. Pagdating sa tamang altitude, hinila niya ang hawakan ng parachute. Dapat sana ay madali lang ito. Lilipad palabas ang pilot chute papunta sa daloy ng hangin. Sa salo ng daloy ng hangin ang pilot chute at mapupuno ito ng hangin kaya mahihila palabas ang main canopy mula sa lalagyan sa likod niya. Kakalat ang canopy, sasapuin ang hangin at sa loob ng 2-3 segundo si Pierre mula 100 at 20 milya kada oras ay unti-unting babagal ang pagbaba. Iyon ang plano. Pero nang hinila ni Pierre, walang nangyari. Hindi gumana ang kanyang parachute.
Si Pierre Wolnick, 2 beses na naging kampeon sa mundo at isa sa pinakamaingat na piloto ng kanyang henerasyon, ay walang magawa habang mabilis na bumabagsak papunta sa lambak sa ibaba at wala siyang magagawa, pati na rin ang sinumang nanonood mula sa helicopter na yon. May dalang reserbang parachute ang wingsuit pilot para sa ganitong sitwasyon. Kapag pumalya ang pangunahing parachute, gagamitin ang reserba. Hihilahin mo ito at sa 99.7% ng pagkakataon, bumubukas ito. Hindi teorya ang numerong yan. Bunga yan ng mga dekada ng inhenjerya, pagsubok at pagpipino. Ang reserbang parachute ang nagsisilbing garantiya. Kapag hinila mo ito ng tama, mabubuhay ka. Kaya simple lang, aabot si Pierre sa reserba, hihilahin niya ito at mabubuhay siya. Maliban noong ika-7 ng Pebrero, 2026 bumagsak ng malakas si Pierre sa lupa sa nayang ng Leboson sa ibaba lamang ng Mont Blanc. Dumating agad ang emergency services pero wala na silang nagawa at idineklarang patay siya sa pinangyarihan. Walang inilabas sa publiko ng mga natuklasan ng investigasyon. Walang nakakaalam ng eksakto kung anong nangyari sa pagitan ng sandaling pumalya ang pangunahing parachute ni Pierre at ng sandaling bumagsak siya sa lupa. Kung naabot ba niya ang reserba, kung nahila ba niya ito, at kung bubukas ba sana ito kung nahila niya, ang opisyal na sagot ay katahimikan pa rin. Ang hindi talaga maintindihan sa buong insidenteng ito ay si Pierre, ang huling tao na lalaktaw sa pagsusuri ng gamit o mag-empake ng parachute ng pabaya. Sabi ng mga kasamahan niya, tinitriple check niya ang bawat piraso ng kagamitan bago tumalon. Mayroon na siyang daan-daang pagtalon sa kanyang karanasan. Kung meron mga tao sa sport na kabisado ang deployment sequence ng reserve chute, siya yon. Paalala lang, buwan-buwan sa Patreon, may eksklusibong video akong inilalabas na di mo makikita sa iba. Nasa description ang link. Ang naranasan ni Pierre sa itaas ay isa sa pinakamadalang at pinakadekomportabling bahagi ng sport na ito. Kapag pumalpak ang parachute, ang reserva ang huling depensa mo at gumagana ito sa 99.7% ng mga pagkakataon. Kung tama ang pag-activate, ang reserba ay nagliligtas ng buhay. Yan na ang pinakamalapit sa garantiya ayon sa pisika. Pero may kasabihang alam ng mga skydiver, hindi alam ng kagamitan kung sino ka. Gagana lang ito o hindi. Bawat piloto na matagal na sa sport ay naiintindihan ito sa kahit anong antas. Tinatanggap nila ito o tumitigil na silang tumalon. Alam ito ni Pierre. Ilang buwan bago yon, noong Oktubre, nagbahagi siya ng video ng sarili niya at ng isa pang piloto na lumulutang sa itaas ng malawak na hanay ng bundok na may kasamang caption. Gayunpaman, mukhang masyado ng marami sa atin ang binabaliwala ang dakilang misteryo ng buhay. Hanggang sa punto na hindi na nila kinukwestiyon ang likas na katanghian ng karanasan hanggang sa pinakadulo nito. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon ni Pierre. Sa tingin ko, hindi rin niya alam ang ibig niyang sabihin pero agad itong makikilala ng isang sports psychologist na eksperto sa extreme athletes. Tinawag ito ni Dr. James Reinhardt na expert degradation. Habang mas marami kang nalalampasang talon, mas nagiging normal sa utak mo na ligtas ka lagi. Hindi dahil wala ng panganib, kundi dahil napupuno ang isip mo ng ebidensya ng kaligtasan mo. Dahil dito, nababawasan ang pag-iingat mo at nagiging kampante ka. Sa pagitan ng tunay at nararamdamang panganib, nagsulat si Pierre, isang kampeon sa mundo, para ipaalala sa sarili na maramdaman ang bagay na bihirang paglaanan ng sandali ng karamihan para damhin. Nag-iba na ang dating ng mga salitang iyon. Hindi na naipagtanggol ni Pierre ang titulo niya sa free flying sa 3 beses. Siya ay 37 na. Ginawa ni Pierre ang lahat ng tama, ngunit bigla siyang nabigo ng kanyang kagamitan nang walang babala nung umaga sa itaas ng Mont Blanc. Bago tumalon, dinalaw ng mga eksperto ang susunod na tatalon at ipinaliwanag kung ano ang maaring magkamali at paano ito ayusin. Tinitigan niya sila at binikas ang 4 na salita. Ito ang sumunod na nangyari.